serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating pbsradio.ph website at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, maging sa ating YouTube account. Ito po si Bea Gaza. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ikinalugod ang patuloy na pagganda ng ekonomiya ng Pilipinas, partikular ang pagbaba ng unemployment rate ng bansa. Si Raquel Bayan sa balita. Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagganda ng ekonomiya ng Pilipinas. Partikular na binanggit ng Pangulo ang pagbaba sa 4.2% ng unemployment rate ng bansa, pinakamababa mula noong April 2005. Habang bumagal rin anya sa 4.1% ang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Nobyembre. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi lamang basta numero ang mga figurang ito, bagkus ay sinasalamin lamang nito ang milyong-milyong Pilipino na nakatagpo ng bagong oportunidad. Ipinakikita rin anya nito na nagbubunga ang dedikasyon ng pamahalaan sa pagpapaganda ng klima ng trade at investment sa Pilipinas. Dahil dito, kumpiyansa si Pangulo Marcos na sa suporta ng mga Pilipino, patuloy na susulong ang isang matatag at mayabong na bagong Pilipinas. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, ipinaliwanag ni Philippine Statistics Authority o PSA Undersecretary Dennis Mapa na nakikita nilang dahilan ng pagbaba ng unemployment rate ang pagsisimula ng panahon ng Kapaskuhan. Anya, dumarami talaga ang economic activities pagsapit ng Burr months. Kabilang sa mga nagbubukas sa mga panahong ito ang sari-saring bazaar at mga restaurants na nagdadagdag ng tao. October being the start of the first month of the last quarter, ito yung holiday season, nagkaroon tayo ng mga additional economic activities at na-absorb dito ang karamihan ng nasa labor force, including the new entrants. Ang tinig ni PSA Undersecretary Dennis Mapa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Lusot na sa Bicameral Conference Committee ang reconciled version ng Senado at Kamara sa panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers Act. Layo ng panukalang ito na ma-institutionalize ang pagbibigay proteksyon sa karapatan ng mga Pinoy seafarers at tiyakin sa international community na susunod ang Pilipinas sa mga obligasyon na itinatakda ng mga international conventions para sa lahat ng mga seafarers. Sa ilalim ng panukala, magtatalaga ng Department of Health o DOH accredited physician na tutukoy sa angkop na disability grading. Magtatakda ng maikling panahon para sa validation at pagbabayad ng claims ng mga seafarers at magtatatag ng lugar o tambayan na may kumpletong serbisyo tulad ng libreng tulong legal. Tinutugunan din ito ang isyu ng kawalan ng shipboard training para sa mga maritime graduates para masiguro na nakasusunod ang bansa sa standards ng European Maritime Safety Agency o EMSA. Sa panig ng Senado ay pinangunahan ni Senate Committee on Migrant Workers Chairman Senador Raffy Tulfo ang BICAM panel kasama sina Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva, Senador Cheese Escudero, Senador Risa Hontiveros at Senadora Amy Marcos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hinikayat ni Senadora Grace Poe ang Department of Agriculture o DA na maging mas aktibo sa paggawa ng mga polisiya at programa para sa pagtataguyod ng animal welfare sa bansa. Inihain ni Poe ang Senate Bill 2458 na layong palakasin ang animal welfare standards, mga polisiya, panuntunan, regulasyon at pagpapatupad ng mga ito, gayon din ang mas mahigpit na pagpaparusa sa mga violator. Isinusulong ng panukalang ito na itatag ang Animal Welfare Bureau o AWB na magkakaroon ng city, municipal, provincial at regional offices. Ang kagawarang ito ay mapapasailalim sa Department of Agriculture. Sa ilalim ng panukala, aatasan ang AWB na i-monitor ang pagsunod ng local governments sa animal welfare programs, standards, rules at regulations. Magpapatupad rin ng isang sistema para sa inspeksyon ng mga animal facility. Maglalatag rin ng minimum standards tungkol sa nararapat na pagkain, tubig at tirahan para sa bawat species ng hayop depende sa edad, breed, size at special needs. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Siniguro ni House Speaker Martin Romualdez na isusulong ng Kamara ang pagbabantay sa mga programa at proyekto ng pamahalaan upang maibsan ang kahirapan sa bansa. Sa kanyang mensahe sa 4th Asia-Pacific Evaluation Association Conference, sinabi ni Romualdez na para makamit ang 2030 United Nations Sustainable Development Goals, ay committed ang Kamara na isulong ang pag-i-institutionalize ng evidence-based na pagpapasya. Partikular na anya dito, ang National Evaluation Policy na prioridad sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2030 ng Marcos Jr. Administration. Sa pamamagitan nito, mapagbubuti ang kalidad ng pamahalaan at gawing efficient ang bureaucratic processes. Sinabi pa ni Romualdez na pinasasama na ng Kamara ang National Evaluation Policy bilang key legislative measure na tututukan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA. Para sa House Leader, ang pagsasakatuparan ng polisiya ay lalo pang magpapalakas sa legal at institusyonal na framework para sa pagsasagawa ng regular evaluations ng government interventions. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sa iba pang balita, hawak na ngayon ng mga otoridad
ang isa sa mga suspect sa madugong pagpapasabog sa loob ng campus ng Mindanao State University o MSU sa Marawi City noong Linggo at 3 ng Desyembre. Ito ay ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP Public Affairs Office Chief Colonel Ceres Trinidad. Makaraang masukol ng mga otoridad si Jafar Gamo Sultan alias Jaf at Kurot. Batay sa ulat, naaresto si Sultan sa ikinasang operasyon ng mga tropa ng Joint Task Force Marawi. Gayon din ng Marawi City Police Office itong 6 ng Desyembre sa Barangay Dulay proper sa Marawi. Si Sultan ay kasamahan ng isang alias Omar na siya namang tinukoy ng mga testigo na nagdala ng improvised explosive device sa Dimaporo Gymnasium habang nagsasagawa ng isang misa. Lumalabas kasi sa inisyal na investigasyon kabilang si Sultan sa mga kasabwat sa pagpapasabog. Iniulat din ni Trinidad na narecover din nila ang 2 motorsiklo sa isinagawang operasyon habang patuloy pa ring tinutugis ang iba pang mga suspect sa pagpapasabog. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senador Ronald Bato de la Rosa binawi ang naunang pahayag na posibleng may failure of intelligence kaya nangyari ang pambobomba sa Mindanao State University o MSU sa Marawi. Narito si Nympha Asuncion. Binawi ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang kanyang naunang pahayag na posibleng may failure of intelligence kaya nangyari ang pambobomba sa Mindanao State University o MSU na ikinasugi ng 4 na katao at ikinasugat ng hindi bababa sa 50 na mga individual. Anya, lumalabas sa kanilang naging isinagawang executive session na walang nangyaring failure of intelligence dahil may mga nauna ng ulat tungkol sa pag-atake. Posible anyang nangyari ay nagkaroon ng failure to appreciate intelligence o failure to perform security preparations batay sa intel kaya hindi naagapan ang naturang bombing incident. Paliwanag ni De La Rosa, kahit mayroong impormasyon kung nabaliwala naman ang intel report at hindi ito na-actionan agad, ay tiyak na magiging defenseless o wala tayong laban dahil hindi ito napaghandaan. Samantala, binigyang diin naman ng mababatas na hindi dapat tumigil ang ating mga sundalo at pulis sa manhunt operation sa mga hinihinalang nasa likod ng pagsabog lalo tukoy at pinangalanan na ang mga ito sa publiko. Nakatakda namang silipin ng Senate Committee on National Defense at Public Order in Dangerous Drugs ang nangyaring lapses o kapabayaan ng mga otoridad para mapaghandaan o maiwasan sana ang naging pagsabog. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga biktima ng aksidente sa bus sa Antique binigyan na ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. May report si Mary Ann Bastasa. Nagpaabot na ang Department of Social Welfare and Development sa Western Visayas ng paunang ayuda sa ilang mga biktima ng naging aksidente sa bus sa Hamtic, Antique. Ayon sa DSWD, tig 10,000 financial assistance ang naihatid na nito sa pamilya ng 6 na biktimang nakakonfine ngayon sa Western Visayas Medical Center. Nakikipag-ugnayan na rin ito sa local social welfare and development offices para maibigay na rin ang financial aid sa iba pang biktima ng trahedya. Habang nagpapatuloy rin ang assessment para madetermina ang iba pang assistance na maaaring maibigay sa mga nasugatan at kanilang mga pamilya. Matatandang umakyat na sa 18 ang nasawi sa aksidente habang 10 naman ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus sa lalawigan. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Makikipag-ugnayan si Barangay Health Wellness o BHW Party List Representative Angelica Natasha Co sa provincial government ng Isabela upang alamin
kung anong tulong ang maaaring maibigay para mahanap si Irma Escalante. Si Escalante na isang barangay health worker ang isa pang sakay sa bumagsak na Piper plane sa Isabela at pinaniniwala ang buhay pa. Batay sa mga rescuer, wala nang buhay ang piloto ng eroplano ngunit naniniwala silang buhay pa si Escalante dahil may makeshift tent malapit sa crash site. Ani ko, nakatakdang ituloy ang paghahanap kay Escalante sa tulong ng K9 trackers. Makikipag-ugnayan din niya sila sa pamilya ni Escalante upang magpaabot din ng anumang tulong sa kanila na kanilang kakailanganin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. May-ari ng warehouse sa Pampanga na pinagdalhan ng 560 kilograms na droga kailangang iharap ng National Bureau of Investigation o NBI sa susunod na pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs. Mag-uulat si Kathleen Forbes. Kinilampag ni House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert Ace Barbers ang NBI kung bakit hanggang ngayon ay wala pang nahuhuli at nasasampahan ng kaso kaugnay sa nasabat na 560 kilo drug shipment sa Mexico, Pampanga. Anya, baka mauwi na naman ito sa isang krimen na wala ang kriminal. Sinabi naman ni PDEA Director General Moro Virgilio Lazo na humingi si NBI Task Force Against Illegal Drugs Head Ross Jonathan Galicia ng 1.5 buwan mula noong Oktubre 19 para makapaghain ng kaso pero bigo ito. Kaya naman inatasan ni Barbers ng NBI na hanapin ang negosyanteng si Willie Ong na sa may-ari ng warehouse sa barangay San Jose Malino kung saan pinadala ang naturang shipment ng droga at iharap sa susunod na pagdinig ng komite. Aminado naman si Galicia na hindi nila alam ang itsura ni Ong ngunit nakipag-ugnayan na sa DFA, LTO at iba pang ahensya para sa records nito. Nangako din si Galicia na bago matapos ang taon ay magsasampa na ng asunto laban sa mga unnamed persons in interest kaugnay sa kaso. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Hinihintay na lamang ng Department of National Defense o DND ang counter-draft na isusumite ng pamahalaan ng Japan sa Pilipinas. Ito ay may kaugnayan sa binabalangkas na Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan na kahalintulad ng Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., matapos bumalik na sa Pilipinas ang formal negotiating team mula Japan sa pangunguna ni Defense Undersecretary Pablo Lorenzo. Sa sandaling hawak na ng Pilipinas ang counter-draft ng Japan hinggil sa naturang kasunduan, sinabi ng kalihim na daraan ito sa matinding pagbusisi. Dagdag pa ni Teodoro, kailangan anyang mapagkasundo ang mga panukala ng dalawang panig bago naman magtungo sa pagbalangkas ng isang final draft hinggil dito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sixth National Conference of Drug Abuse Coalition sa Binyan, suportado ng Estados Unidos. Ang ulat mula kay Leo Sarne. Sinuportahan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng 22 milyong pisong grant ang 6th National Conference of Drug Abuse Coalitions na idinaos sa Binyan, Laguna mula Lunes hanggang Miyerkules. Ang aktibidad ay pinangunahan ng mga kinatawan ng US Embassy in the Philippines, Office of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Community Anti-Drug Coalitions of America at lokal na pamahalaan ng Binyan City. Dumalo sa aktibidad ang mahigit 130 delegado na inorganisa ng Association of Anti-Drug Abuse Coalitions of the Philippines at Community Anti-Drug
Anti-Drug Coalitions of America. Dito ay nagsanay sila sa iba't ibang pamaraan para mapalakas ang mga community drug prevention strategy at nagpalitan ng best practices. Sa pambungad na palatuntunan, sinabi ni Dangerous Drugs Board Secretary Catalino Cuy na ang komperensya ay sumusuporta sa drug demand reduction programs alinsunod sa Philippine Anti-Illegal Drug Strategy. Tiniyak naman ni INL Director Kate Rich ang patuloy na suporta ng Estados Unidos sa pagpapaunlad ng mga anti-drug coalition. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap na mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. National Broadband Program inaasahang maipapatupad sa Mountain Province sa taong 2024 ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Si Donna Cawisbalio mula RP Bontoc sa balita. Manamnama ang maimplementar dito yung Mountain Province in taon 2024 the National Broadband Program. Inlawlawag ni Department of Information and Technology wenno DICT Cordillera Operations Division Chief Dr. Alan Lau itinaangay a Provincial Development Council Sectoral 4th Quarter Meeting ababaan iti National Broadband Program adanto ti libre nga internet connectivity kadagiti opisina ti gobyerno babaan iti GovNet program ken pampubliko a lugar babaan iti free wifi. Inexplikar na pa iti nasaw at riknong no kasano adumanon dito'y probinsya ti internet signal babaan iti National Broadband Program. Sigon ken ni Dr. Lau kasapulan dati suporta dagiti local government units ng runa ti pakaikabilan dagiti tore. Kastama ti partnership da iti Mountain Province Electric Cooperative iti panakausar ti daduma pasilidad maipapan iti proyekto. Sigon kanilaw dakkel ti maitulong ti programa iti digitalization dagiti transaksyon iti gobyerno. Narpos na di ZRA Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Cawisbalio. Provincial Former Rebel Summit ginanap sa lalawigan ng Kalinga sa pangunguna ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong. Naangay iti Provincial Former Rebel Summit iti December 6 to 7 iti M Hotel Tabuk City nga indaulwan iti Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ganda daytoy nga lukuyan dagiti dati a rebelde nga agbali na miyembro iti Kalinga Apayaw Balikloob Association wenno kabla tapno matulungan ken sumayaat iti panagbiagda. Babaan iti kabla, mabalinda dumawat kadagiti na duma-duma serbisyo ken programa iti gobyerno kas iti medical assistance, scholarship para kadagiti anakda, skills training manipud testda ken da dumapay. Sigun kini Charlotte Matias iti Localized Peace Engagement Office, agserbi iti opisina da amang tarabay kadagiti former rebels tapno masigurado ang manggunod da iti natal na kinasayata panagbiag. Imabot iti nasuro ka 50 former rebels iti nagparehistro iti nasaong asosasyon. Kabayatan na naipalawag met iti summit iti 5-point peace agenda and transformation program ken enriching the provincial transformation program plan. Manipud DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong.
Umaabot sa 500,000 halaga ng crop insurance ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC sa ilang magsasaka sa mga Aldaan, Pangasinan. Magbabalita si Verna Beltran ng RP Dagupan. Una abot at halos kapal 2 milyon nga kantidad na crop insurance so initer na Philippine Crop Insurance Corporation at 78 ya dumaralos jad balay ang Mangaldan, Pangasinan. Katulong sa local government yung Mangaldan, ginawa so distribusyon ya indemnity checks at sari dumaralos at Farmers Training Center at Abitlan Balay. Unang at LGU, binerbir ire benepisyaryo ya rehistradong dumaralos na naapektuhan tanwali balag danyos at sari tanamdaran niya lapod sari dimalan niya bagyo tan bigis. Dinauluan na PCIC Region 1 District 4 Field Personnel Sharon Castor tan Mangaldan Municipal Agriculturist Merly Saliso aktibidad kasabay tuyat inengganyo mat iray arom na dumaralos na i-apply iray tanam tan ayep daran niya ad insurance tapen na protektan irayan no walay kalamidad impaabot mat na sari benepisyaryo supisa salamat daad na awad dan ayuda na usaran da kaaruman iapuunan ad pananapbilay ad kaumaan. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Verna Beltran. Samantala, Palawan Electric Cooperative o PALECO hiniling ang suporta ng lokal na pamahalaan para sa subsidiya. Narito si Lizelle Pilapil ng RP Palawan. Ing papangabay ay ang PALECO sa konseho ang probinsya andang suporta pati ang lokal nga gobyerno ang Palawan nga tabangan sanda sa andang ing apila nga kaataw para inggid ang Universal Charge Missionary Electrification o UCME subsidy maski diyang miepsa sa Delta P. Natapod dya sa igbuwat nga arampangan sa Committee on Energy, Oil and Gas Exploration ang December 6 sa katuyuan nga matawan solusyon ang mataas nga presyo ang kuryente ig madangmit nga pagkadura ang kuryente sa probinsya. Pasanag ipaleko General Manager Engineer Res Contrivida nga akabitang salay ang ipira nga ang tanan nga spag nga lugar sa nasyon o datong arapa kakakonektar sa main grid ay dapat kareresebe isubsidiya. Madidimdiman nga ipira rin kabulan ang akalabas agbaba kasuguan ang Energy Regulatory Commission o ERC nga ipatadeng ang tanang power supply agreement sa intirong nasyon nga aray agi sa competitive selection process pareho ang Delta P. Akaapekto dya bekan lamang sa probinsya ang Palawan kundi sa iba pang probinsya sa Pilipinas. Agarindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya sa Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle Pilapil. Sangguniang panglusod ng Calbayog ipinasa ang isang ordinansa sa pagpapangala ng isang kalye sa yumaong attorney Jose A. Ronyo para magbigay pugay sa kaniyang mga nagawa sa lungsod. Mula RP Calbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Gimpasar sa sangguniang panlungsod sa ilarom sa third reading ang ordinansa nga may numero 2023-37-158 nga may titulo An Ordinance Naming as Jose A. Ronyo Street that portion of road constituting 733 meters long and 8.54 meters wide with a total area of 6,259.82 square meters starting from the Payahan Bridge of Barangay Payahan up to Dagum Bridge in Barangay Dagum. Iniinsubay sa Republic Act 7160 Chapter 2 Section 13 nga nagagrant autoridad sa mga gobyerno lokal nga makapag-designate street names. Ang pagpasara sa ordinansa, ang paghatag honor sa anay Prime Minister sa panahon ni Ferdinand E. Marcos Sr. nga nusa nga kalbayognon Jose A. Ronyo ug san iya mga nahimo og lifelong legacies nga gindara sa syudad sang Calbayog. Ang ordinansa nagsusumitar naman sa National Historical Institute sa sulod sa 90 diyas kahuman maaprobahan. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Department of Education o DepEd Tandag City Division nag-umpisa ng magpatupad ng blended modular learning matapos suspendihin ang in-person classes dahil sa nangyaring lindol. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Nagsugod na sa pagpatuman og blended modular learning ang DepEd Tandag City Division sa ilang mga estudyante human ang makusog nga linog nga nahitabo ni atong Disyembre 2. Kini ang gibutyag ni Dr. Gregoria Su, ang Schools Division Superintendent. Sumala pa niya nga gipang-apod-apod na sa mga magtutudlo nila ang mga modules alang sa elementarya samtang online classes ang anaa sa sekundarya. Gawas niini kanselado na usab ang tanan Christmas party sa mga tulunghaan aron masiguro nga luwas ang tanan sa peligro og samtang nagapadayon pa ang rapid damage assessment sa tanan nga mga tulunghaan sakop sa maong division. Gipamahayag ni Dr. Su nga gilayon nakig-alayon sila sa City Engineer's Office, sa DPWH ug sa Bureau of Fire Protection aron maghimo og damage assessment. Nahibaluan nga adunay 4 ka mga tulunghaan nga nakaangkon og danyos tungod sa nahisgutan nga linog. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage, Sulu, pinagsusumikapang mapreserba ang mga cultural at historical landmarks sa lalawigan. Ang ulat mula kay Eloisa Mohamad ng RP Holo. Piyagmamatuyan si Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage o BCPCH Sulu mapatutug iban kahalakaanin sa sila sinlupasog iban anad sin tausog. Habay tay Commissioner Arden Salis si BCPCH Sulu hangput agi sa historical site nakakanta kilahon iban kapabutangan historical markers sin upis. Habat matanto kahatian sila ayat intungod mga luan ini. Maksud ini habat di manuytuyan makawa iban masakop sa mahinang residential area in mga historical landmarks. Binasadya sin puntaw kong shrine ha indanan amon inut-inut na gyapagkulaan sin kaybanan. Wat-wat isali ha sumunod tahon katagnaan lem pagkila iban pagbutang pangilahan ha mga bibilang historical and cultural site. Samantara jinis pag-anat inapaon sin upis sa taon duang ngay bukawhan tagtu lamudin pag-anat ang mga kabataan tungod pagpangalay paginang bangsug iban misan pag-ablon pisyabit na paon nila may bung iban parang. Maksudin ni hikalay pa mga kabataan nimpo sa iban binsing kamaasan amon magpapatasim mawal na adat sin lupasug iban bangsa niya. Dahil nga RP Huro, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leong Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng Bureau of Treasury o BTR na umabot ng 14.48 trilyong piso ang outstanding debt ng gobyerno ng Pilipinas nitong katapusan ng Oktubre.
Sa inilabas na datos ng BTR, ipinakita nito na tumaas ang outstanding debt ng 1.49% mula sa 14.27 trilyong piso sa katapusan ng Setyembre. Tumaas din ang debt stock ng 6.16% mula sa 13.64 na trilyong piso sa kaparehong buwan ng nakalipas na taon at umakyat din ito ng 7.71% mula sa 13.42 trilyong piso sa katapusan ng Disyembre ng taong 2022. Nitong katapusan ng Oktubre, ang bulto o 68.38% ng debt portfolio ng gobyerno ay mula sa mga domestic sources. Nadagdagan ang domestic debt ng 1.73% sa 9.9 na trilyong piso sa katapusan ng Setyembre. Umakyat din ang domestic borrowings sa 5.85% mula sa 9.36 na trilyong piso sa kaparehong buwan noong taong 2022. Samantala, ang external debt naman ay nadagdagan ng 0.77% sa 4.58 trilyong piso mula sa 5.53 trilyong piso nitong katapusan ng Setyembre. Ang foreign borrowings ay tumaas ng 6.83% mula sa 4.29 na trilyong piso sa kaparehong buwan nitong nakalipas na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nilagpasan ng Bureau of Customs o BOC ang kanilang collection target sa buwan ng Nobyembre, pati na rin ang kanilang goal para sa panahon mula Enero hanggang Nobyembre. Ipinakita sa preliminary data ng BOC na nakakolekta sila ng mahigit 75 bilyong piso nitong Nobyembre. Linagpasan ng 1.5% na kanilang target na nalagpas 74 na bilyong piso para sa buwan ng Nobyembre. Subalit mas mababa ng 0.5% ang koleksyon kumpara sa mahigit 75.7 bilyong piso na nakolekta sa kaparehong buwan noong nakalipas na taon. Sinabi ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na ang performance ng ahensya sa Nobyembre ay dahil sa pagpapaganda ng collection ng tax. Mula Enero hanggang Nobyembre, nakakolekta ang ahensya ng mahigit 813.65 bilyong piso, 2.2% mas mataas kumpara sa halos 776 na bilyong pisong target nila sa panahon na yon. Sinabi ni Rubio na makakamit nila ang target nilang koleksyon sa taon at posible pang lagpasan ito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Agriculture o DA na kailangan ng obserbahan ng mga rice traders ang 30-day deadline bago sila mag-angkat ng bigas mula sa petsa ng pag-issue ng Sanitary and Phytosanitary Import Clearance o SPSIC. Isinasaad sa Memorandum Circular o MC number 53 na pinirmahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nag-aamyenda sa MC43 na magbibigay sa karamihan sa mga inaangkat mula sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ng 60 araw para dumating sa Pilipinas at 70 araw kapag nagmula ang bigas sa Myanmar at iba pang bansa. Ayon sa MC53, ang panibagong deadline ay 30 araw kahit saang bansa ito manggagaling. Sinabi ng DA na dadaan pa din sa plant quarantine procedures ang bigas pagdating sa puerto sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Plant Industry o BPI, nitong Nobyembre 16, ang angkat na bigas ay umabot sa 2.73 milyong metriko tonelada.
Sa panig naman ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang inventaryo ng bigas sa bansa ay bahagyang mataas sa 2 milyong metriko tonelada. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pakay kunin ng Rain or Shine ang kanilang ikalawang sunod na panalo laban sa NLEX habang gustong pahabain ng San Miguel ang kanilang winning streak kontra sa Northport sa pagpapatuloy ng PBA Commissioner's Cup na gaganapin ngayong Biyernes sa PhilSports Arena sa Pasig City. Magtatapat ang Elasto Painters at Road Warriors sa hapon habang magkakasubukan ang Beermen at Batang Pier sa main game sa gabi. Kakagaling lamang ng Rain or Shine sa kanilang unang panalo kontra sa Blackwater 115-110 para pagandahin ang kanilang record sa 1-5, tampok ang kanilang bagong import na si Demetrius Treadwell. Sasakay ang mga bataan ni Coach Yeng Giao sa momentum ng tagumpay na yon sa tulong nina Ray Nambatak, Santi Santillan, Andre Karakut, Gabe Norwood, James Yap at rookie Adrian Nocum. Kahit may bago ding import na si Stokely Chaffee ay sadsad sa 2 sunod na kabiguan ang Road Warriors, pinakabago ang dikit na 94-97 pagkatalo sa Meralco. Nakasakay naman sa 3 sunod-sunod na panalo ang SMB kahit wala si 7-time most valuable player Junmar Fajardo dahil sa hand injury. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Madaling dinispatcha ng Creamline ang Cherry Tigo 25-18, 25-25 at 25-22 para kunin ang 1-0 abante sa kanilang best of 3 semifinal series na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Nanguna muli si Gemma Galanza para sa Cool Smashers kung saan nakalikom ito ng 17 puntos mula sa 16 na attacks at 1 block habang nakagawa sina Tots Carlos at Eliza Valdez ng 15 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Samantala, pinangunahan naman ni Ea Laure ang crossovers sa nagawa nitong 18 puntos. Ipagpapatuloy ng Creamline at Cherry Tigo ang kanilang serye sa Sabado, Desyembre 9 sa kaparehong venue alas 6 ng gabi. Sinabi naman ni Cool Smashers head coach Sherwin Meneses na hindi pa tapos ang laban at kailangan pa nila ng isa pang panalo para makapasok sa finals. Sa isa pang semi-finals matchup, nagwagi ang Signal HD Spikers sa isang mabigat na laro laban sa Choco Mucho Flying Titans para kunin ang 18-25, 23-25, 25-14, 25-19 at 15-10 panalo sa kanilang sariling serye. Nanguna para sa Signal si Ces Molina sa nagawa nitong 23 puntos habang nag-contribute sina Vanny Gandler at Jovelyn Gonzaga ng 17 at 16 na puntos ayon sa pagkakasunod. Sa panig naman ng Flying Titans, nanguna pa rin si Cici Rondina sa nagawa nitong 19 na puntos habang nagdagdag si Kat Tolentino ng 16 na puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At isang balita mula sa RP2 Sports, nagtamo ng 1-9 kabiguan ng Pilipinas laban sa Japan, subalit nananatili ang kanilang motibasyon para sa Super Round ng BFA Asian Baseball Championships na ginanap sa Taipei Dome sa Taichung, Taiwan.
Ang Filipino batters na ranked number 32 sa buong mundo ay nagawang malimitahan ang puntos ng mga Hapon hanggang sa ikapitong inning. Subalit ang world number 1 na Japan ay nagdagdag ng 4 na karagdagang puntos sa ikawalong inning para tuluyan ng dispatchahin ang mga Pinoy. Sinabi ni Philippine Amateur Baseball Association o PABA Secretary General Jose Pepe Muñoz na sa kabuuan ay isa itong magandang laro para sa koponan ng Pilipinas na binubuo ng mga mas bata at less experienced na manlalaro. Nagtapos ang Pilipinas ng may 2 panalo at 1 talo sa eliminations ng Group B at magsisimula ang Super Round ngayong Biyernes kung saan makakatapat nila ang Korea at susundan ito ng laban kontra host team Chinese Taipei sa Sabado. Ang finals at laban para sa bronze medal ay nakatakda sa Linggo at ang top 3 teams ay aabanse sa World Championships sa susunod na taon na gaganapin sa China. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat, Leo Magpayo. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman, dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. So ito na ang ratsyada ng mga chika. Usap-usapan pa rin sa mundo ng showbiz at maging sa social media ang di umano'y breakup ni na Richard Gutierrez at Sara Labati. And kung ating babalikan mga kachismis noong November 23 ay nag-post nga tong si Sara ng kanyang litrato sa Instagram ng kanyang bagong short bob haircut na may shade of brown. Ang sabi niya doon sa post, quote-unquote, embracing the stillness of time. And ito maraming ang nag-aakala na ito na ang tinatawag niyang moving on stage. Pero hindi pa ito kinukumpirma ng dalawang kampo ang mga chismis na iyon. Pero nagsimula talaga ang mga breakup rumor ng mag-no-show itong si Sara sa 71st birthday ng kanyang mother-in-law na si Annabel Rama nitong October lang And pansin din na tila ang pagkawala ng mag-asawa sa binyagan ng pamangkin ni Richard sa kanyang younger brother na si Rocky. At samantala itong si Sara at itong kanyang dalawang mga anak na sina Zion at Kai ay nagpunta or nag-out of town trip na wala si Richard. And ito matapos ang ilang linggong spekulasyon na nakapaligid sa buhay mag-asawa ni na Richard at Sara, nagsalita na o binasag na ang katahimikan ni Annabel Rama patungkol sa isyung yan. And sabi ni Annabel, quote-unquote, si Richard nasa bahay ko ngayon, 1 month na. Pero unti-unti siyang lumilipat ng gamit sa Alabang. Lilipat na siya after Christmas. Pero ibig sabihin nga ba nun ay tapos na ba talaga ang relasyon ni na Richard at Sara? Sabi ni Annabel, quote-unquote, hindi
pa ako pwede magsalita. Pero sasabihin ko sa'yo, si Richard na sa akin ngayon. At ito nga kinumpirma din ni Annabelle na ang dalawang anak ni Richard ay kasama niya ngayon. Quote and quote, ngayon ang mga bata na kay Richard. And tinanong din si Annabelle para kumpirmahin ang mga usap-usapan na sina Annabelle at si Sarah ay hindi daw in good terms. Sabi ni Annabelle, quote and quote, hindi ko siya nakakausap. Wala akong time makipag-usap sa kanila. Nakikita mo naman, di ba? And nakikita mo naman hindi mo na kailangang magsalita pa. And nakikita mo na yan. Si Richard, trabaho ng trabaho. Yung isa nagwawaldas ng pera. Yun lang ang masasabi ko dyan. And dagdag pa ng talent manager, quote and quote ulit, mahirap para sa kanya kasi una trabaho siya ng trabaho. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magtrabaho. And pagdating niya sa Manila, hindi niya alam kung bakit nagkaroon ng gulo. Maghintay na lang kayo kasi malalaman nyo rin, not now. Eto inireveal din ni Annabelle na ang buong pamilya nila ay pupunta nga ng Japan para sa Pasko. And paglalahad pa ni Annabelle, quote and quote, lahat kami pupunta ng Japan Christmas hanggang January 3. Sama-sama buong pamilya ko -1 lang. And ito hindi pa nag-i-issue ng kani-kaniyang mga statement ang si Richard at si Sarah para i-address na ang mga usap-usapang tungkol sa kanilang breakup. Samantala nagbigay ng kanyang prangkang opinyon ang singer-actress na si Geneva Cruz sa paraan ng pagsusuot ng military uniform ng Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle D. And ibinahagi kasi ng kapuso actress beauty queen ang ilang mga larawan niya mula sa nagdaang stop and salute flag raising ceremony na ginanap sa Rizal Park. Quote and quote, to stand in solidarity at the hashtag stop and salute ceremony as your Miss Universe Philippines and as Sergeant Michelle Marquez D was a moment of love and pride. To the youth, let this be a testament to the power of service, serving as a public figure, an Air Force reservist, and as someone who proudly raised our flag at Miss Universe. It was truly an honor to be the only woman in uniform standing proudly alongside 40 uniformed soldiers. And yan yung caption ni Michelle D, ang ating pambato ng Miss Universe Philippines 2023. And dagdag pa niya, I hope this serves as a message to embrace our roles, no matter how big or small, in shaping our nation's future. It's our collective effort, passion, and dedication that make the Philippines a remarkable place to call home. To the youth, dream boldly, act with purpose, and carry the Filipino spirit wherever you go. Together, we can make a difference, one salute at a time. Hashtag Pilipinas, hashtag Bayanihan. Yan yung kabuang post or caption ni Michelle sa Instagram. Ngunit, hindi nakalagpas kay Geneva ang paraan ng pagsusuot ni Michelle ng kanyang Philippine Air Force of PAF military uniform. Sa kanyang Instagram stories ay ibinahagi nito ang kanyang opinion sa pagsusuot ng beauty queen ng kanilang uniforme. And tulad kasi ni Michelle ay isa ding military reservist itong si Geneva. Quote and quote, sabi ni Geneva sa kanyang IG story, I am proud of what she has accomplished for the Philippines, but it is our responsibility as a reservist to wear and carry our uniforms properly as a sign of respect to the force, our nation, and our military men and women, most especially our active officers. And dagdag pa ng singer and military reservist, quote-unquote, represent the country and the Philippine Air Force properly, kaya hindi sineseryoso ang mga reservists. This is lousy, not snappy. And ibinahagi rin ni Geneva ang screenshot ng komento ng isang netizen sa PAF military uniform ni Michelle. Sabi ng netizen doon, quote-unquote, hindi ako natutuwa dito. I don't care if you represented the country for Miss Universe, but for as long as you wear any military uniform, wear it properly. Hindi talaga ako natutuwa dito. Lousy as
F. And talagang binabastos talaga ang uniform namin. I condemn this to the highest degree. And yun yung panghuling message ng ating netizen kay Michelle. And ang sagot dyan ni Geneva, yun nga po. And samantala ito, wala pang reaksyon o pahayag si Michelle ukol sa isyong iyan. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Anthony Pimentel, Milo Junella, at Susan Aizon. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa showbiz balita, kay Erwin Pañano na nakaagapay sa atin at sa Siyempre, maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.